Robbie, 32 years old with ASD and ADHD. This is my husband, Koy. And we're from Dipolog City, Zamboanga del Norte, Mindanao. So, ayan, today, while we're driving, uwi sa amin, mahaba-habang drive to. It's 3 hours, mga nakaka 1 hour na kami from Osamis to Dipolog over here in Rochete. So, naisip namin pag-usapan yung condition ko, which is ASD and ADHD. ASD is Autism Spectrum Disorder and ADHD. Sometimes, tawag din ito nila is AUPHD. Ayan. Siyempre, may mga bagay ako na hindi ko napapansin with myself, attitude. So, kaya nandito yung hobby ko. Para ikwento ko ano yung mga bagay din na hindi ko napapansin with my disorder. Of course, I look very, very normal. Diba? Typically normal, as you can see. Because I'm a high-functioning autism, level 1. Autism level 1, high-functioning. Kagaya ko si Elon Musk. Tama? Ready, no? Yep. And Steve Jobs. And katulad niyan, sila drop out din sila ng college. Pero I'm very proud. Di naman ako drop out ng college. I finished college in De La Salle. But, nagpalipat-lipat muna ako ng school and also course bago ko natapos ng college. So, it all makes sense after kong ma-diagnose ng ASD. Yes, ADHD, right? Same lang yan. No, magkaibang magkaiba. and ADHD. Okay. So, pag-uusapan natin paano ako nag-blend in with normal people. Kaya most of them nalahalat I have disorder. And achiever ako sa work. Maybe sa school not. Medyo slow sometimes. But when it comes to work, achiever ako. Kasi napafrustrate ako every time na I didn't get what I want. Which is normal for a person with autism. And also, I have a lot of meltdowns. Super duper daming meltdowns na not appropriate na with my age. I'm 32 years old. Pero, yung mga meltdowns pa din ako. Ayan. We continue. Yun, balik tayo doon. May mga meltdowns pa rin akong malala na inappropriate na for my age. Correct ba? Yep. Yes. So, yun yung naging, ano ba? Yun yung naging, ano namin para magpatingin ako. What's wrong about me? And dahil doon, yun nga, and other signs and symptoms, na-discover na I have ASD and ADHD and late diagnosed ako. And I'm very proud of myself kasi na-survive ko na mag-aral sa normal school, which is mahirap pala for a person like me with this kind of disorder. Now, I really understand why hirap na hirap ako sa school before. Even sinasabi ng mga tao that I'm smart, pero deep inside, hirap ako. It's very overwhelming for me to study while nag-aaral ako. And it's really hard for me na to catch up, lalo na sa public school. So, most of us na may mga disorder na kagaya ko, ina-advise na professionals or mga doctors na mag-study kami homeschool
or private school. Kasi mahirap for us to catch up. For public school, na madaming students inside the room, maraming tinuturuan kasi yung focus namin because of my ADHD. Madalas nag-wander yung utak namin. And I remember a mom sa autism community and ADHD, nagtanong siya if sinasama daw ba nila sa church yung mga awesome child nila or child nila with ADHD din. Nag-advise ako sa nila as a perspective ng tao with AUDHD na isama lang nila yung mga kids nila with this kind of disorder. Kahit medyo mahirap, at least madadala nila in the future yung pag-church. Ako kahit may mga times talaga na sa church, kahit nasa church kami, while nag-humili ang pare, lumilipad talaga yung as in, lumilipad siya. Minsan kinukulit ko to. Pero nag-church pa din kami, di ba, right? Madaldal ako. Yun, madaldal ako kahit nasa church kami. Minsan inaano niya kung kinito ako sa pare. Pero at least nag-church pa din ako kasi yun nakasanayan ko na ginagawa ng parents ko sa akin. Sinabi ko din sa kanila na God is with them naman. Kumbaga may miracle naman kay God kasi ako minsan naman pag sobra need ko talaga na advice ni Lord or kung ano man, may pray ako, nakaka-focus ako. Sobrang miracle yun. Nakaka-focus ako dun sa kungli ng pare kasi I need some answer from God. So parang kausap ko si God, pakiramdam ko God is with me pag sobrang maintindihan ko yung kungli ng pare. The same with school. Most of the time nung schooling ko before, talagang pipilipad yung utak ko and hirap ako sa exam. Sobrang active ko sa recitation, as in sobrang active ko sa recitation, but when it comes na sa exam, kahit pagpuyatan ko yan the whole night, pagdating ng exam ko mismo, pag nakarap na ako sa test paper, minsan iyak ako kasi nalimutan ko na lahat ng ni-review ko and nagtataka ako doon. Sobrang talino ng mga sisters ko. Nagtataka ako kung paano nila hindi nakakalimutan yung ni-review nila magdamag habang ako hirap na hirap mag-review, magdamag, kinabisado ko lahat, whatever. Pero pag dumilat na yung mata ko kinabukasan, wala na lahat ng ni-review. So, most of the time, hindi na lang ako nag-review dati kasi nako-frustrate ako, nasasaktan ako na sobrang frustration na binibigay sa akin kasi puyat na puyat ako mag-review and malilimutan ko lang lahat ng ni-review ko the next morning kasi nga, may ADHD ko. Diba? Andun yung mga frustration. Kaya I'm very proud of myself na natapos ko ang college sa regular school and even masters. Nakapag-masters din ako. Pero usually, I talk to my classmates sa masters. Minsan, pag ako na yung magdi-discuss na not to ask very, very complicated questions about sa topic. Pero I think, sabi naman sa akin ng psychiatrist ko, we're very talented and creative, which is true. Most of some children and mga kagaya ko na adults na with ASD, ADHD, mostly with ASD is very artistic, which is very me. I'm very smart when it comes to arts. I really, really love arts. It all makes sense now. I love colors, I love designing, I love pictures. It all makes sense now. Dahil I'm autistic. So when it comes to arts, yun yung pinagkaiba ko sa mga sisters ko. Kasi sobrang galing ko sa arts. As in, compare sa kanila. Most of the time nga, ako yung gumagawa ng mga projects nila when it comes pag mga arts na designing,
para mapaganda. Kasi nagtataka ako bakit di nila mag-hide. And even makeup. Before, nagtataka ako, feeling ko, ang simple-simple lang naman mag-makeup. Bakit hindi magawa ng ibang mga tao, ganyan. Parang ang simple lang naman sa akin yun for me gawin. Now, I understand. Kasi I'm artistic pala, which is, we're very smart guy in arts. We're very talented when it comes to arts. And we're very creative. Creative talaga. Even sa apartment ko before, very aesthetic yung apartment ko before. Nalagyan ko mga plus, dinidecide ko, sabi ko nga, siguro, kung I came to very well-off family, maybe I'm an interior designer or painter, ganyan. And ano pa ba yung mga attitude or characteristic ko na hindi ko napapansin na siya yung discuss. So, ano nga ba yung mga like sa meltdown daddy, ano bang mga very inappropriate na sa age ko or very uncommon na Let's start with those that I've observed since day one. Yung nakilala kita. yes. You're out of focus. What I mean by that is the span of your attention is not that is very short. Like when you're driving, at the same time you're doing something, you check your phones. Madalas nag-makeup ako. Nag-makeup. Favorite kong gawin, mag-drive habang nag-makeup. Because of my ADHD pala. O katulad nito, So, nagsasalita siya, i-interrupt ko siya. Yan, Because of my ADHD. ganun yan. Yes. So at first, wala kasi observant ako eh. So nung una parang hinayaan ko lang muna baka that's really her behavior or attitude. But nung nagtagal up until now, parang I've noticed na there's something wrong. Kasi hindi ako ganun eh. Like when I'm driving, nakafocus ako. Not just with driving, but I'm doing something. I always have to put my focus 100%. Isang bagay. Hindi yung I'm doing dalawang tasks all at the same time. So, ayun yung una kong napansin sa kanya. And even during our vacation, nung nasa kami Cebu, was it last week? Yes, Last week. Yun na nga, the purpose of that vacation is to relax, pahinga. And siya ang daming ginagawa, di mapakali, daming galaw in short. Like, ako nakahiga lang ako. I just wanna relax. I just wanna lie down and then Anong term ni Doktor sa Bisaya? Di mahimutang. dili mahimutang in Bisaya. So, ganun sila. Person with, ano yung term? ADHD. ADHD. And ano yun sa'yo? Sorry. ADHD ba yan? They said ASD. ESD. So, Pero yung walang... ganon sa ADHD yun daw. So, walang youth talaga sa focus nga. Yung span ng attention is very short. Hindi siya mapirmi. Yan yung lagi ko sinasabi sa kanya. Pwede bang upo ka muna dyan? Pahiya ka muna dyan. Hindi yung may ginagawa siyang ganito. Maya-maya iba na naman yung ginagawa niya. So, nag-jump siya from one thing to another. Nahahatak yung pagiging ADHD niya. Tsaka autism. Sa autism. Yes, naghahatakan silang dalawa. So, kaya sa kanya, napit kayo ito eh. So, dalawang forces kasi sa kanya eh, magkabila. Yes. So, walang gitna siya. It's either hahatakin siya ng ADHD or hahatakin siya ng autism niya. Yes. So, mahirap. Like personally, on my part, like, kumbaga, mahirap i-approach yung ganyang klaseng behavior kasi dalawang bagay yung tinitingnan mo eh. Right? So, you have to consider that part of having ADHD. At the same time, yung pagiging autistic niya in short. So, it's a matter of you being sensible and prawag niyan. You always put attention. Yes. Magkasama kayo lagi. And I explain to them how I see the world. Yeah. How So, yung action ng tao, what's my perspective towards sa action ng isang tao. siya is it may sound hindi maganda, pero
That's it eh. That's the reality. Yung Ang empathy level, sobrang nasobrahan. sobrahan ka doon. And lagi niyang binibigyan ng pansin or Meaning. meaning ang lahat ng nangyayari sa paligid. Action words. Actions, words na narinig niya, nakikita, lahat yon may meaning sa kanya. Which I always explain na you don't have to really yung pansinin yung mga ganyang bagay. Ako kasi madaling sabihin sa akin, madaling gawin kasi nga wala ako nun wala akong autism. Sana hirap siyang i-apply yung mga sinasabi ko. Kasi nga, driven by that kind of disorder, yung autism. Nung pregnant ako, Ano lalong medyo crazy na ako that time kasi I have autism and yung hormones ko very, alam mo naman pag pregnant. So, most of the time, umiiyak ako. As in, yung emotion niya mataas. very, yung emotion ko, grabe. Parang feeling ko kinakawawa ko ng lahat ng tao sa mundo. Yan, may term pa siya na And wedding natin. yan. Yeah. Sign na yon. Very inappropriate na talaga. Nag-walk out ako during our wedding. As in, nag-walk out ako because of yun na nga, hindi ko naman alam na I have autism. Nag-walk out ako nung wedding namin dahil may bagay akong hindi nagustuhan. Yung frustration ko kasi is, gusto ko, how I plan things, ganun dapat siya mangyari. Ganun dapat siya. Hindi pwedeng yung plan B. Kailangan yung plan A. Kasi yun yung plan eh. So, dahil pala yan sa autism ko. Kasi nga, bukod sa may routine, no? Kailangan hindi kami mawala sa routine namin. Nafa-frustrate kami pag nawala kami sa routine namin. Dapat kung ano na yung ginagawa natin everyday, yun na dapat yun kasi nafa-frustrate kami. Right. And kasi I am level 1 autism. Yung overlap ko with level 3, level 2 autism, mga ganyan, is yung pag-wild, no? Yep. Yes. As in, grabe pa rin ako mag-wild. Siguro, hindi pa ako nag-wild itong since mga 3 years na rin siguro. Pero may mga meltdowns ako. Pero yung wild talaga, as in, nagbabasag. Wild na tantrums talaga na nagsisipa pa din. Nagbabasag or whatever. 28, 29, may mga instances pa rin akong ganon. Even high school, nakakasira ako ng cabinet. Nagagalit yung papa ko sa akin. Ganyan. Pag hindi ako nakuha ang gusto ko, grabe ako umiyak. Diba? Kaya let me add to that Yes. part. Kaya ang laging term na nakikita ko, lagi kong kinoconnect sa mga tao may autism ba? Yes. Is, sila in order. Yes. Achiever in order lahat. Structured. Kailangan ko ng structure. Magkaiba kami na ito eh. We're Si DIY ka. kami, way so different. Wala akong structure. Yun I'll go with the flow, whatever happens. No, Ganun pwede na sa ako. akin. Sana iba. Like plan natin lalabas, itong gagawin. Ako kasi, yung spontaneous ba? Like, Yes. matripan, like, hey, gusto kong ganito, gagawin mo was. That's, like, what I feel to do. Yun lang. Sa kanya hindi pwede. Kaya that should be planned accordingly. Yung schedule niya. And that applies to the holistic. Parang sa work, personal life niya, sa family, lahat. School. Ganun yung niya. And daddy, next naman is yung aking attitude naman sometimes. Like, sobrang mabilis ako mairita. Diba, daddy? Right. Sobra. Mabilis ako ma-frustrate. And mabilis ako ma-overwhelm. Yes. Now, for 1 year, kailangan ko uminom ng gamot, no, daddy, Yep. for my mood swing. Para ma-regulate yung brain activity ko, of course. Para ma-regulate siya.
para hindi ako masyadong mabilis mairita, ma-overwhelm. And syempre, because I'm trying to blend in as normal people. Nagkaroon ako ng anxiety and depression. Kasi nga, I'm not normal. Pero, tinatry ko mag-blend in with normal people. So, andyan yung, of course, nasa corporate world tayo. It's really hard for us to survive in a corporate setup. Talaga. So, pumapasok na yung anxiety and depression because I'm not normal. Mabilis ako ma-overwhelm. And our burnout threshold, it's not the same with normal people. Like sa kanya, hindi siya ganun kabilis ma-burnout, hindi siya ganun kabilis ma-overwhelm with work. Not like me. And yun pala yun. Kaya ako mabilis ma-burnout and ma-overwhelm sa work. And hindi ako crammer. Kasi nga mabilis ako ma-overwhelm. Kung hindi ko siya matatapos, parang nasa utak ko sila. Kasi nga, I have autism. Pero, at least I survive life because I have God with me. So, if you think that you're not normal or may iba talaga, as for professional, it will help you. Sobrang laki ng pagbabago ko now. Tama ba, Yeah. Daddy? Like, what? Ever since na I seek for professional, di ba, Daddy? Mm. And i-add ko lang din pala, during high school days, ganyan, I'm not really good sa grammar. Sobrang hina ko sa spelling. It all makes sense now. People with autism usually talaga mahina sila sa spelling. Mahina talaga ako sa spelling. Sobrang nasa masters na ako, napapahiya ako during my research, presentation, kasi simple spelling lang mali ako. It all makes sense now. Even driving, left and right. Mahina ako sa direction. Sobrang mahina ako sa direction. Mahina ako sa left and right. I don't know left and right. So ngayon, hindi na siya masyadong nagagalit pag nagtatanong, sa left ba or sa right? Kasi hindi ko alam saan ang left, hindi ko alam saan ang right. Even my friends knows kung, di ba, Daddy, na hindi ko alam yung left and right. Sobra, hindi ko alam. So, tinuturo ko na lang. So, ngayon mas naiintindihan niya na before nagagalit siya sa akin kasi hindi ko talaga maano yung left and right. It all makes sense now kasi I have autism. And, yun, yung hirap na focus ko minsan talaga. And pagtalon-talon ko, mas naiintindihan na namin ngayon. Pero now, meron naman tayong iniinom for ADHD para minsan makafocus tayo. And of course, for my autism, para wala tayong masyadong mga depressive thoughts, anxiety, kasi I have panic attacks. I think because of my autism na din, kasi I'm trying to blend in with normal people kasi hindi ko nga alam na I'm autistic. So, meron din ako iniinom na meds. So, it helps a lot. Mas maganda na yung gising ko most of the time. I feel that madali lang pala mabuhay. Kasi before, di ba, I always tell you na, bakit ganun? Parang ang hirap-hirap mabuhay. Di ba? Sabi ko sa kanya, ba't parang ang hirap-hirap mabuhay? Lagi na sinasabi sa kanya, lang naman, why you feel na ang hirap-hirap mabuhay. Pakiramdam ko, ang cruel ng mundo sa akin. Sarap kayo mabuhay. Yes, yun yung isang sign na I have autism. Kasi I always feel na ang cruel ng mundo para sa akin. This world, parang hindi niya deserve yung kagaya ko. Parang hindi ko kayang mabuhay sa mundong to kasi masyado cruel to for me. So, isa na yun sa sign. Nung first tingin pa lang sa akin, Tora, she knows na I have autism. Sobrang galing din ng doctor ko kasi check na lang lahat nung meron ako. And I'm really happy now kasi it all makes sense. Imagine, 32 years of my life,
may question ka lagi. And after that session, it all makes sense now. And for my next video naman, pag-usapan natin is how I survive corporate world with this kind of disorder, right? So, yun lang. Bye!